Kaya pwede, ang title po natin is, ano yung misyon ng iglesia? Kung ang iglesia po ay kalipunan ng mga tao, pwede natin sabihin sa sarili natin, ano yung mission ko sa buhay ko? Ano yung ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa natin ngayon? Pinapahayag ba natin yung salita ng Diyos? Ito yung nakalagay po sa Matthew 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, ay tatayo ko ang aking iglesia. Kasi babaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan sa Hades o ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Pasok tayo doon sa misyon ng iglesia. Number 1 ay pagkalap ng kaluluwa. Dahil nung ang ating Panginoon Jesucristo ay nagtayo nga, since nang siya ay nangangaral po siya dito ng 40 AD hanggang 60 AD, 40 onwards. Na nangangaral po siya, wala siyang ibang misyon, kundi ipangaral yung salita at kumalap ng maraming kaluluwa. Dahil ang sinabi niya dito, at lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay sa akin. Wika ng ating Panginoong Jesucristo. Nasabi dito, ang kausap niya po rito ay yung mga alagad, o yung mga kasama, yung mga crowd, kasama po sa iglesia. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito yung isa sa mission natin. Yung mission ng bawat membro ng iglesia. Kumalap ng maraming mga kaluluwa. Pwede natin isipin, sabihin, pwede natin pagnilay-nilayan kung ano yung ginagawa natin. Kung ano ba yung mission mo sa buhay mo bilang isang kaanin sa iglesia. Pwede natin i-share yung mga Word of God sa Facebook natin. Pwede natin i-share sa mga katrabaho natin yung salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng makakalap tayo ng mga kaluluwa. Ang sabi dito sa Acts, ang supporting verses niya ay nasa Acts, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ng salita. Sino yung mga nagsipangalat? Yung mga apostol, yung mga ministro? Hindi po eh. Yung mga member po ang nagsipangalat po rito eh. Nung pinupuksan ni Apostol Pablo ang iglesia sa Jerusalem, dahil namatay po dito si Bernabe. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na iyon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng dako sa Judea, Samaria, maliban sa mga apostol. So, malinaw na ang nagsipangalat po ay yung mga member na nagsipagturo o ipinangaral ang salita. Dahil sa taas, sabi doon, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay at ipinangaral ang salita. Sana ganun din po tayo. Sa mga taong nakakasalamuhan natin, pwede natin i-share yung Word of God na ating napag-aaralan sa tuwing unang araw sa linggo. At siyempre po, bilang isang Kristiyano, nagbabasa po tayo eh. Wala tayong may tuturo sa ating kapwa, sa ating nakakasalamuhan na tao, kung hindi po tayo nag-aaral. Kasi sa Matthew 28:20, mayroong pagtuturoan po na nangyayari ron eh. Nasabi doon na ituro ninyo sa kanila. May pagtuturoan po nangyayari. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, saliksikin natin, John 5:39, para meron po tayo may bahagi sa ating kapwa. John 5:39, saliksikin ninyo ang kasulatan. Search. Hindi lang po basta basa ito eh. Yung parang comics lang. Nasabi po dito, search. Nung wala po yung internet, kung tayo po ay nag-search sa library nung may mga assignment po tayo, nung college tayo, ganun po yung pagbabasa ng Biblia eh. Search. Kasi po ang Biblia ay 66 books po ito. Binubuo ng maraming aklat. Dito natin isi-search upang tayo po ay magkaroon ng knowledge about para may turo po natin sa ibang tao. Yan. Ang pangalawa po,
pagpapatibay ng pananampalataya dahil isa ito sa misyon nila Apostol Pablo. Hindi po ako lumayo kung ano lang yung sinasabi niya ang ating Panginoon Kristo, kung anong mission nila. Dahil ang mission ng ating Panginoon Kristo ay ipangalat yung salita at kumalat ng maraming kaluluwa. Gawing alagad na natin bansa. Yun po yung mission nila. So doon po ako nag-stick. Ang sabi po dito sa number 2, pagpapatibay ng pananampalataya. Ang sabi ni Jude, ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na iniwan niya sa Efeso, kung paano pinamamani ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso nang pumaroon ako sa Macedonia upang maipagbilin mo sa ilang mga tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Dahil may lumalabas na ibang aral po noon eh. Dito sa Galacia. Galacia po ito eh. Buo. Galacia. Sabi dito, at Timothy rather, na huwag makinig sa mga katha na sa mga kasaysat at sa mga kasaysayan ng mga lahi ng walang katapusan na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya at gayon din ang ipinamamanik ko ngayon. Yung katha po dito, sinerge ko sa Google. Ang sabi dyan, huwag makinig sa mga katha. Ang sabi po dito, likha, yan po yung lumabas sa Google po eh. O planong binubuo sa isip o komposisyon at pagsusulat, akdang pasalaysay tulad ng nobela. Yung ibang aral na sinasabi ng Apostol Pablo, ibig sabihin po ng katha na yan is nagmula sa tao. O kasama po dito yung tradisyon. Gaya ng nabanggit ni Brother Nelson kanina, yung kakalipas lang ng tradisyon na ginagawa ng marami, hindi po tayo dapat nag-mention ng sorry for the word. Yung tradisyon po kasi na dinala dito ng sumakop sa atin ng Espanyol noong unang panahon, hanggang ngayon dala-dala ng mga maraming tao. Dahil may nagtanong po sa akin yan, kasama ko po sa boarding house, ang sabi niya sa akin, nasa ano po sila, sorry for the word, nasa Katolik siya, sabi niya sa akin, bakit mas marami ang Katolik kaysa sa mga Kristiyano? So, pumunta kami sa history, kasi almost 300 years tayo sinakop ng mga Espanyol. Kaya kung bakit simula ng 300 years, hanggang ngayon, dala-dala nila yung aral. Ang main ng Katolik po kasi, hindi ko po sinasahan ito Katolik po Katolik ay nasa Roma. So ito ay founder ng Spain. Walang iba po, Spain ang kanilang founder, yung nasa Roma. Yan po yung katotohanan, hindi po tayo naninira. Kahit noong unang panahon pa, wala pang Katolik. Ang sabi ng Biblia, huwag kayo gumawa ng anumang inanyuan dito sa lupa. Huwag niyo silang sambahin, Exodus po yun eh. Dahil, kahit noon pa man, meron nang sumasamba. So, hindi malabong mangyayari sa panahon natin ngayon. Ang sabi po rito sa pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawaris man, ng anumang anyong nasa taas, sa langit, o nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig o sa ilalim ng lupa. So, kahit wala pa itong church na to, naisulat na. Ang akala lang ng iba, patuloy silang binabatikos. Pero ang hindi po nila alam, ang bumabatikos sa kanila ay ang Diyos. Dahil nung Exodus, sa Exodus po na ito, ang kausap nito ni Moises ay ang Diyos. Nung sa bundok ng Sinai. Dito ipinigay sa bundok ng Sinai yung Ten Commandments. Ten Commandments po yung aking binabasa kanina eh.